Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Christmas Tree. Ito ang kwento ng isang batang lalaking si John at ng kanyang mga kaibigan. Habang isang businessman ang ama ni John, malungkot na nawalan naman ng ama si Sarah at kasama ang kanyang ina na isang mabait na babysitter. Isang matapat na tindero naman ang ama ni Steve, habang masisipag naman ng mga magsasaka ang ama at ina ni Claire. Namumuhay ng marangyang buhay si Reo at isang builder ang kanyang ama. Nagbibigay ng scholarship ang paaralan sa mga magaling na mag-aaral na hindi kaya magbayad ng edukasyon sa mga kilalang paaralan dahil sa kakulangan ng pera. Pero may masamang ugali si Rio na nanggugulo siya sa mga bata na mas mahina pa sa kanyang tingin. Nagugutom na po ako. Gusto ko po ng merienda. Kumusta ang araw mo, anak ko? Boring! Si Reo lang ang nagpapasaya sa school. Kamusta ang lahat? Hi, dear. John, hindi ka nakipagkita pagkatapos ng bell. Nakalimutan mo na kukuha ka ng mga notes sa akin para sa takdang aralin, hindi ba? Anong klaseng pag-uugali ito, John? Kinakausap ka ni Claire. Mahal ko. Kailangan ko ng tulong mo sa kusina para mag-alis ng mga garapon sa itaas ng rack. Claire, bakit hindi mo iwan ang mga notes mo rito at babalikan ka ni John? Medyo pagod lang naman siya. Gusto ng tatay ni John na manatili ang anak sa piling ni Sarah, Claire at Steve dahil sila ay matatalino at maayos na mga bata. Ngunit palaging pinagtatakpan ng ina ni John ang kanyang mga pagkakamali na hindi inaalala kung paano ito nakakaapekto sa ugali ni John. Tingnan mo, Andrew! Ninakaw ng batang yun ang kompas mo! Hindi ko ginawa yun! Tingnan mo ang bag niya! O ba, sige! Malalaman mo na nagsisinungaling si Reo! Hindi ko alam! Paano naman ito mapupunta sa bag ko? Hoy, wala akong ginagawa! Teka, irereklamo ko to sa teacher natin! At nasuspinde ang inosenteng bata ng isang buwan. Kumusta, John? Kumusta, Sarah? Anong meron? Bukas na nga pala ang exam natin sa math. Handa ka na ba? Ano? Kailan yung sinabi ni teacher? Wala talaga ako maalala. Huwag ka mag-alala, John. Tutulungan ka namin sa exam. Bakit nila ako tinutulungan? Baka may makasariling motibo sila sa likod nito. Bahala na, makikinabang din naman ako eh. Oo, salamat. Kita-kits, bye! Masyadong abala si John sa sarili niyang mga motibo kaya hindi rin niya natukoy ang kabutihan ng ibang tao. Sa katunayan, sa halip na makasama ang mga taong tunay na nag-aalaga sa kanya, madalas na nagsisikap si John na mapabilib si Reo dahil mas maimpluwensya ang ama nito. Kumusta, Reo? Tingnan mo, dinala ko ang paborito mong biskwit. Okay. Salamat. Nabigo si John na bigyan pansin ang kanyang mga tunay na kaibigan, katulad ng hindi pagpansin ni Reo kay John. Seryoso ba? Napaka-boring nyo namang kasama. Oo nga tama napaka-boring nga nilang kasama. Hindi to oras ng pag-aaral. Talaga ba? Kung ganun, para saan ang oras na ito? Pasko na pala. Guys, ano mga plano nyo? Marami akong mga plano. Sasalubungin ko ang mga pinsan ko sa Pasko at lahat kami ay pupunta para sa isang bonggang bakasyon sa Europe pagkatapos ng Pasko. At saka lang kami babalik pagkatapos ng pagdiriwang ng bagong taon. Magiging isa tong napakamahal na biyahe. Malapit na rin akong mamili ng mga gamit para sa biyahe. Wow! Mukhang maganda talaga yan! Ang swerte mo naman. Bibilhan ako ng mama ko ng bagong bag na gusto ko ilang buwan na para sa school. At mga bagong damit para sa Pasko. Sobrang excited na talaga ako. Wow, Sarah! Talagang ang galing naman. Alam ko kung gaano mo katagal hinihintay ang bag na yon. Niregaluhan ako ng mama at papa ko ng blazer suit set na isang taon ko nang gustong-gusto. At pati mga paborito kong tsokolate.
sa'yo, Steve? Reregaluhan ako ng mga magulang ko ng sapatos na lagi kong pinapangarap. Malapit na kasi mapudpud ang mga lumang sapatos ko ngayon. At napakasaya ko na malapit ko nang masuot ang magandang sapatos na yun. Mag-aayos din ang aking ama ng bagong pares ng damit para sa bisperas ng Pasko. John, bakit ang tahimik mo? Ano mga plano mo? Sigurado ako na mas maganda ang mga plano ni John kaysa sa lahat ng nasa klase. Sa katunayan, naiisip ko na mas maganda ang mga plano niya kaysa sa akin. Paano yan? Xbox 10 lang ang regalo ko sa Pasko. Pero wala yun kumpara sa mga plano ni Rheo sa Pasko. Kung sasabihin ko mga plano ko, iisipin niyang mahirap ako at masisira ang pagkakaibigan namin at magtatawanan ng mga kaklase ko. Oo nga pala, mga plano ko. Kukuha ako ng Xbox 10, mga branded na damit, sapatos, laruan bilang regalo ko. At parating pa lang ang pinakamalupit. Magpapa-Christmas party ako at ang Christmas tree ko ang magiging pinakamahal sa buong school natin. Mas mahal pa kaysa kay Jason, yung Christmas tree ng celebrity classmate natin. Wow! Grabe, the best ka talaga, John. Yay! Sasamahan ka namin sa linggo para sa Xbox match. Tama. Sa totoo lang, maglalaro kami ni Rheo tuwing linggo. Pero sa araw na wala si Rheo, pwede kayong sumali. Gumagawa sina Sarah, Claire at Steve ng mga props na dekorasyon ng Christmas tree sa paggamit ulit ng mga lumang gamit sa bahay tulad ng paggawa ng bituin at pagkorte ng kalendaryo. Ginamit din ng iba pang mga bagay na magagamit pang muli upang makatipid, mabawasan ang pag-aaksaya ng papel. Samantalang abala si John sa pagbili ng mamahaling dekorasyon at mga gamit. Lahat ay dumating upang ipagdiwang ang Pasko sa bahay ni John. Ngunit nalimutan ni John na imbitahan sina Sarah, Claire at Steve. Napakasaya na lahat, maliban kay John mismo. Nag-aalala si John sa sinabi sa kanya ni Rheo ang tungkol sa mamahaling Silver Star at kung paanong ang bituing iyon lamang ang maaaring gawing mas mahal ang kanyang Christmas tree kumpara sa kung anong meron si Jason. Nang biglang, nakatanggap si John ng tawag sa tindero na nagsasabing meron na silang Silver Star. Nang walang pagdadalawang isip, tumakas si John sa party para bilhin ng bituin at ipagyabang kay Rheo. Ngayon ako ang magiging pinakasikat na bata sa paaralan. Nakuha na ni John ang malaking makintab na bituin. Wala na makakapigil ngayon sa kanyang pagiging matalik na kaibigan ni Rheo. Sa shortcut na ako dadaan pa uwi. Sa katunayan, ito ang gabi ng Pasko. Dahil excited siyang mapabilib si Rheo at maging sikat na bata sa paaralan, nakalimutan ni John ang lagay ng panahon. Narating ni John ang isang liblib na lugar na puno ng nyebeng bundok at walang bahay o tao na malapit. Napagtanto niyang naligaw na siya at nagsimulang tumakbo sa paghahanap ng daan pabalik. Ngunit biglang, nadapa siya at nahulog. Tsaka siya simulang gumulong sa bangin na puno ng nyebe. At sa lahat ng iyon, bumukas ang kanyang kamao at nahulog ang bituin sa isang napakalalim na bangin. Pagod na si John ngayon at may namumuong luha sa kanyang mga mata. Akala niya talaga wala na siyang pag-asa. Tulong! Tulong! Tulungan niyo po ako! Oh, nako po. May taong nahulog sa bangin. Paano natin siya tutulungan? Hoy, bata! Si Steve, Claire at Sarah iyon. Si John yun! OMG! Paano ka napunta riyan? Guys! Tara, tulungan natin siya. Steve, maghanap ka ng tulong sa malapit. Isa itong liblib na lugar, Sarah. Walang mga bahay o tindahan sa malapit. Bilis! Mag-isip tayo ng ibang paraan. May naisip ako. Bigla namang binuksan ni Sarah ang bag ng mga regalo at tinanggal ang mga bagong damit ng bawat bata kasama ang kanya at itinali ang mga ito. Hindi natin kaya ng tayo lang. Mahuhulog tayo kung gagawin natin yun. Maghanap ka ng pang-suporta. Ayun, isang puno. Oo, itali natin ito sa puno. Pagkatapos nilang itali ang damit na lubid, tinawag nila si John. John, kumapit ka rito gamit ang dalawang kamay at umakyat. Itinali namin ito sa isang puno at hihilahin ka namin pataas. Sige guys, kaya natin to. Kumapit si John sa lubid at sinubukang makabuo ng kanyang lakas. Sa isang iglap, muntik nang madapa sina Steve, Claire at Sarah dahil sa pwersang inilapat ni John. Pero kinaya nila.
Mabuti naman. Labis na naantig si John sa mga aksyon ng kanyang mga kaibigan. Patawarin niyo ako, guys. Lagi ko kayong hindi pinapansin at isinasakripisyo niyo ang inyong mga bagong damit at iniligay mo ang sarili mo sa panganib. John, mabibili ang mga bagong damit. Hindi ganong mahalaga ang mga bagay na ito. Mabuti na lang at ligtas ka. Mga kaibigan mo kami, John. Huwag kang humingi ng tawad at hindi kasing halaga mo ang mga bagong damit na ito. Tama ka riyan. Magaling kaibigan ko. Pero, paano ka napunta rito? Bumili ako ng mamahaling Silver Star at naligaw ako pabalik. Naligaw din ba kayo? Hindi naman. Wala kaming pambili ng Christmas tree kaya nagplano kaming mag-decorate ng tunay na Christmas tree. May nagsabi sa amin na may special na Christmas tree dito. Kaya hinanap namin yun pero hindi namin yun makita kahit saan. Guys, napakasama ako sa hindi pag-imbita sa inyo sa party. Sumama kayo sa akin ngayon. Hindi kumpleto ang Christmas tree kung wala kayo ron. Walang halaga sa tunay na pagkakaibigan ng lahat ng kayamanan. Gusto rin namin yun, John. Oo, tara umalis na tayo. Habang handa na ang lahat sa pag-alis, pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, lumingon si John upang makita ang buwan at... Guys, tingnan niyo to! Ano? Ang Christmas tree! Yay! Nahanap natin! Ang espesyal na Christmas tree! Pinalamutian nila lahat ang espesyal na Christmas tree ng lahat ng mga pangdekorasyon na ginawa nila mismo. At si John ang pinakamasaya dahil gumawa si Sarah ng eksaktong pilak na makintab na bituin. At hiniling kay John na ilagay ito sa taas. Iyon ang pinakamagandang Pasko para kay John dahil naroon ang espesyal na gabing iyon ang tunay niyang mga kaibigan. Iyon ang mensaheng palagi niya maaalala, na ang tunay na pilak na bituin ng Pasko ay hindi mabibili at maaari lamang maibigay.